kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag-asa pa. Okay, magandang araw Pilipinas. Good day world. Welcome sa EFI Jeepney Station sa programang Kasama Ka, Kaibigan. Ang programang Kasama Ka, Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po yung kaibigan, ang broadcaster ng bayan. You've got a friend in me. Tandaan po ninyo, may kasama kayong kaibigan. Romualdo Constantino sa Pascual po, kasama natin ang ating technical director Ed De Los Reyes. Siyempre, dito naman sa atin, ang ating technical assistant, Obi Garcia San Pascual. Magandang araw po sa ating EFI Jeepney Chair, si Sir Elmer Francisco. Okay, kasama po natin ngayon, ating po namang isang magiting na leader ng may kapansanan sa Metro Manila, partikular po sa siyudad ng Pasig. Magandang araw, Ricky Delgado. Good afternoon, Ricky. Good afternoon, Caramel. Magandang hapon po. At magandang hapon din sa iyong kasama, si Sir Elmer, at sa mga nakikinig sa iyong maabot at naabot ng iyong pag-announcer ng iyong radio station. Yeah, okay. Welcome. Okay, kasamang Ricky Delgado po ay isang leader na may kapansanan hindi lang po sa siyudad ng Pasig, pati po na sa Metro Manila siya po ay kinikilala at kilalang advocates po, lalo na po sa accessibility, transport accessibility. Ano po? Siya po din ay Board of Director ng Pasig City PWD Federation at siya rin din po ay kasama namin sa Metro Manila Development Authority Accessibility Task Force. Okay, siguro pakilala muna natin kasamang Ricky, yung iyong organisasyon para dapat nakikilala yung mga organisasyon ng mga may malay na mga leaders. Yes po, Caramel, maraming salamat po. So, nung taong 2010, nagsimulang ma-organisa ang aming Persons with Disability Association. Nagsimula lang muna to sa siyam na barangay at kinala po kami ng focal persons ng PSWD o yung Pasig City Social Welfare and Development. Miniting po kaming siyam na grupo na tumugon at pinag-usapan ang mga gagawing proseso at hakbangin upang magkaroon ng isang Persons with Disability Association sa isang lugar. So mapalad po ang iyong lingkod at ang aming barangay na isa sa nakatugon at magkaroon po ng connection o koordinasyon doon sa ating focal persons ng social welfare at nabuo po nga po namin tong AKAP, yung abot kamay ng mga may kapansanang pagunlad ng Pasigueño sa Pasig. So mula nung nabuo po yung siyam, inunti-unti po naming babaan ang mga nalalabi pang barangay kasi ang Pasig po ay 30 barangay. So yung natitirang 21, inunti-unti po naming babaan at i-organize at bigyan ng kahulugan ano ba ang mga dapat gawin upang magbuo ng isang organisasyon. So within 3 years po, nabuo namin ng 30 barangay at nagkaroon kami ng federations. Sa federations po yun, so 2 taon na rin,
Go ahead. Yes po. Sa dalawang termino po bilang Vice President ng federations, so nagampanan na rin po namin na mabuo at magkaroon kami ng mga plans and programs sa buong Pasig na inilapit namin doon sa aming sa Sangguniang, sa aming mayor. Ganon din po ang mga leader ng kada barangay. Natutunan po namin magkaroon ng mga plans and programs at makipag-coordinates kami doon sa kada barangay kasi isa po yung isang sekretong inilalahad namin sa kada leader, yung magkaroon po ng tamang koordinasyon, komunikasyon at collaboration sa lahat ng mga local government agency o maging sa mga national agencies. Yeah, okay. Siguro hindi muna natin lalayuan ang siyudad ng Pasig, no? Lalong-lalo na tungkol pinag-uusapan kapakanan ng may kapasanan. Alam ko lalo ngayon ang mayor no si Mayor Vico Soto ay sigurado PWD friendly yan. Sa ngayon ba yung inyong Persons with Disability Affairs Office ay kumaga tumalima na ba ang city local government tungkol dito? Yes. Medyo konting background lang din po kung paano nabuo po yung aming Persons with Disability Affairs Office. Nung mula po ng 2013 hanggang sa ngayon, patuloy po kaming naghanap ng mga pamamaraan, nag-aral at nagpalakas upang makausap namin ang mga champion leaders o ng sanggunian, lalo na yung may hawak ng social services kasi ito yung mas malapit doon sa bituka ng ating mga kasama Carmel. Ito po yung kinausap namin, magkaroon kami ng connection doon sa kanila. So sa pakikipag-usap namin through social welfare, nailabi po namin yung magkaroon po ng Disability Affairs Office. Bagamat hindi ganun kadali po na makuha ang ganitong opisina o yung mga programa kasi una, ang tinitingnan ng aming dating mayor na dapat buo at para sa lahat ng mga may kapansanan sa loob ng nasasakupan upang magkaroon ng disability affairs. Kasi bilang sa pag-obserba din, Carmel, na mga disability affairs office sa iba-ibang lugar, di ba? Alam mo naman po yung sitwasyon natin nung kasama ka naming binabaka yung mga programa. Gusto natin na mailapat yung genuine pitaw. Yung ano ba talaga ang sentimiento ng mga leader na magkaroon ng PIDAW na hindi basta inilagay ng ating mga mamumuno para lalong hindi magampanan yung trabaho ng sentro, yung katulad nitong Disability Affairs Office. Yes, alam mo kasamang namin. Yes po. Sige, go ahead pa. Yung may sasabihin ka pa at sususugan natin. Sa pakikipag-usap nga po namin doon sa champion councilor, so nailapat po namin yung naisin nung disability law, yung PIDAW law, yung Republic Act 10070. Doon namin nakita yung kahalagan na dapat magkaroon ng isang city o municipality ng PIDAW ayon doon sa kakayanan ng mga city. Kasi ang Pasig City, Carmel, isa sa mga highly urbanized city. So nilapat na magkaroon to ng mga officers like ayon nga doon sa binabanggit natin ng sa PIDAW law, dapat mga marurunong o talagang magagaling ang maupo kasi alam naman po natin yung kung magkaroon ng isang taong basta na lang iupo ng ating mayor o nakaupong officer na mailagay at hindi tama, hindi sentro yung kanyang pananaw dun sa mga may kapansanan, dun po tayo magkakaroon ng problema. Yes, alam mo kasama Ricky, dapat kwalipikado kasi yun naman ang sinasabi ng batas eh. Yung qualified persons with disability kasi nga, di ba, tayo ay nag-advocacy tungkol dito sa participation in governance o kaya yung employment o ano pa man yan. Pero hindi naman natin sinasabi na kung maglalagay ng mga empleyado o opisyal sa isang PIDAW Affairs Office ay dapat qualified, hindi yung for compliance or preferential treatment, di ba?
Correct po, tama po kayo, Caramel. Kasi pinag-aralan nga rin po namin mga leader dito sa Pasig na Mm. nung inilabi nga po namin dito sa Sanggunian, naglabas po ng isang ordinansa ayon dun sa sinasaad ng batas na magkaroon ng PIDAW creations yung ating city. So Oh. nakita namin dun, at hawak po namin yung ordinansa na Mm. taong 2017, July, Mm. ilinabas po yung ordinansa. Nakita namin na ang mga uupo dito ay 3 officers, maliban na lang kung kukuha sila ng mga staff, so okay din naman yon. Yeah. Nakita namin na mga may kakayanan at nandoon po yung salary grade, nandoon yung kanilang skills o yung laman upang magpatakbo ng isang opisina. So nakita rin po Yes. namin, Carmel, na may mga qualify sa amin, marami sa aming qualify na mga leader, bagamat yung isang damdamin nga po ng mga leader na masyadong mataas yung qualifications na itinadhana ng PIDAW law, pero karamihan po kasi sa kasamahan natin na mga tapos naman ay hindi natin kasama dun sa advokasya. Nasa ibang larangan, ibang negosyante, Yeah. ang iba mga professional pa. Pero Mm. sa amin, sa grupo po namin, mayroon po kaming nakitang mga may kakayanan. Nasa proseso po kami na magkaroon po kami ng General Assembly para ayon naman dun sa binabanggit ng PIDAW law, bago maglagay ng mga taong uupo dyan, kailangan i-qualify na disabled o yung mayroong persons with disability na may kakayanan at may Yes. importante yung pusong may pusong may kapansanan. Yeah. Ricky, siyempre titingnan natin dyan. Yung bang PIDAW Affairs Office nyo ay masasabi nating as of now ay functional despite of naglagay lang sila ng parang 3 opisyal. Parang ganon. Actually, Carmel, hindi nga lang din 3 kasi mapala din po ang Pasig nga kasi naging open po ang aming mga nakaupo, lalo na ngayon sa pamunuan ng ating Mayor Vico Soto, kasi isinulong ng Mayor Soto yung full participation ng lahat ng sektor sa buong Pasig, hindi lang sa persons with disability. So ito Yes, rin po maganda. ito rin po ang naging dahilan namin na i-push yung sektor ng mga may kapansanan na bigyan muna ng partisipasyon o isama dun sa mga konsultasyon na gagawin para magkaroon talaga ng totoong taong opisina, mga uupo sa opisina. Ang nakaupo naman ngayon, Carmel, sa aming Disability Affairs ay siguro 7 o 8 tao. Wala pa namang PIDAW officers, OYC ang nakalagay sa pamunuan nga ng aming Gender and Development Head, Sir Ray Espina, bilang OYC. Kasi nakita rin ng aming mayor doon sa aming pakikipag-usap sa DILG, sa DSWD, kasi ito po yung mga lead agency na magtutulong-tulong upang mas lalong mapalakas yung pagsulong ng Disability Affairs Office sa isang lugar. Magkaroon po ng collaboration yung 4 na agency like si DSWD, si DILG, si HR, at yung grupo, yung federations. Ito po yung mga binabanggit dun sa PIDAW law. Sa ngayon po, OIC, mga staff officers, ang mga nandoon, wala pa naman po talagang itinalaga kasi nung inilalabi naman po ulit namin kasi nung nakita namin yung batas ng yung PIDAW creations na ginawa sa aming lungsod, may konting technicalities po yung nakasaad. Nagkaroon po kasi siya ng name ng PDO, yung program director, yung officers. Persons with Disability Officer, PDO. Hindi po, ang nailagay po doon PDO, Program Development Officer, which is ang sabi nung kausap namin. Yes po, ang kausap namin doon sa SR, dapat hindi PDO ang ilalagay. Dapat may ilagay dyan DAO ayon doon sa PIDAW law, Disability Affairs Officer. So, binalikan ulit namin na muntik na nga kaming magkaroon ng assembly nung hindi lang inabot tayo nitong pandemic. Mabuti na lang po, blessing in disguise pa na hindi naupo yung tao kasi kung naupo through dun sa ordinansa, nakalagay doon PDO. Ang PDO kasi pwedeng yung hindi walang disability.
Walang Yes kapansanan. po. Hindi niya alam. Yes po, tama ka, Di ba? Romel. Tama Yes po. yun. Kaya Kasi, nga, oo, natuwa kami din. Natuwa kami sa nagkaroon pa. Blessing in disguise na nagkaroon pa ng pandemic at medyo na-freeze yung pag-hire o talaga nung taong upo. Kasi kung nagkataon na nagkaroon kami ng assembleya, ang magiging officers po doon PDO, Program Development Officer, which is hindi dapat dapat. hindi PDO, dapat DAO. Dapat DPO, Disabled Persons Officer. Yes DPAO. po, tama po. Parang DAO. Yung correct term sa ating batas, Carmel, is disability. DAO, Affairs Basta Officer. kung ano man ang katawagan, basta doon yung disability, yung eligibility niya, yung kanyang titulo talaga. Yun naman ang naaayon doon sa batas, sinasabi ng batas, di ba? Ng Republic Act 10070. Mm-mm. So, Yes po, tama yan. i-push nyo rin, kasama ng Ricky, yung magkaroon talaga ng General Assembly, which is, yun yung compliance doon sa sinasabi ng batas. Tama po kayo doon. Tama ka, Romel, kasi nga, yung binabanggit nga, tulad ng binabanggit ko po kanina, ang aming mayor ay very supportive sa anumang sektor dito sa Pasig. Mabalikan ko lang po konti, Romel, nung Yes. kauna-unang umupo ang aming mayor dito, ang una niyang ginawa sa first 100 days, kinalap ang lahat ng mga organisasyon dito sa Pasig. Actually, umabot kami ng 500 plus organizations. So lahat ng organisasyon, pinapagsumite ng mga requirements to accredit doon sa city, sa Sangguniang. So mapalad din Yes. po ang aming federations dahil nakapag-comply, kumpleto kami sa requirements, may plans and programs, may mga ginagawa kaming mga activities. So isa ang aming federations na nakapasok. Actually, isa sa nakapasok po na council ay yung Local Development Council na napaka-importanting council sa ginagawa sa mga municipalities at sa city. Yeah. Alam mo, kasamang Ricky, yung mayor nyo may malay. Alam mo kasi, pag-assume mo ng office, yan yung dapat gawin. Unang-una para sa NGO-PO network ng isang mayor, elected mayor or elected governor, yung local executives, ipatawag yung NGO-PO network, which is ito yung katulong niya para doon sa paglalagay yung participation in governance ay magkaroon ng katuparan. Dahil ito yung kausap niya dyan, yung NGO-PO network, which is yung non-governmental organization and people's organization, at kasama doon ang PWD organization, senior citizen. Lahat ay pinatatawag yan para doon sa nagkakaroon yan kasama Ricky ng bali election para kung sino, kung lahat na accredited, ini-invite yan bago pagkaupo ng isang city executive, municipal mayor, governors, no? Na ito yung para doon sa sinasabi sa batas na participation in governance ay matukoy kung sino yung magre-represent sa mga local councils. Tama po. Diba? Yun nga po ang nangyari po doon sa aming lungsod, Carmel, dahil nga doon sa pagpatawag doon sa almost 500 organizations. Ang nakakomply lang, Carmel, is nasa 240 plus organizations. Sa 240 plus, nung pinatawag to at iniquit, binigyan sila ng capacity na kung paano yung participation. So kada organisasyon may representations like inirepresenta ng aming federation officer yung sa local development council na patuloy pong nangyayari ngayon, may meet. Hindi lang kasama Ricky local development council. Pati na sa pwede silang kung talagang yung mga PWDs natin ay active. Ako noon nung may malay pa yung mayor namin dito noon. Pinatawag yung NGO-PO. Tapos ngayon, nagkaroon ng parang naka-eleksyon kung sino yung pinaka-head ng NGO-PO. Tapos, ini-nominate namin, halimbawa sa local law enforcement board, sa PLEB, may umuupo dyan NGO. At nagkataon nun, dahil ako galing sa military,
na-nominate ako as one of the officer ng PLEB. Tapos umupo rin ako doon sa Anti-Drugs Committee. Lahat ng committee na yan na ang NGO-PO ay para sa participation in governance. Dapat mapunuan yan ng mga NGO-POs natin. Kaya hindi lang PWD Affairs Office, hindi lang, meron na tayong PWD Affairs Office. At the same time, yan, yung local development councils na para maging bahagi tayo sa di ba, pag ano ng budget ng munisipyo or At syudad. saka yung policy making, Caramel. Oo. Yeah. Kaya nga, mahalaga yan basta ang mayor may malay. Palakpakan natin yan. Kaya mabigat kasi kasama Ricky. Ang gusto ng iba, ipapaliwanag pa natin sa kanila. Para umiwas doon sa sinasabi ng mga batas, ang dating parang hindi alam. Pero alam nila yan. Nagkataon, yung Yes, bang, meron naman, nagpapatawag kasama Ricky, pero pili. Buti yan si Mayor Vico, may malay, hindi pili. Kasi pag pinili mo yan, yan yung tinatawag na political, ano mo, di ba? Parang political accommodation. Hindi makukuha yung yung support ng sektor kung political accommodation niya. Katulad nangyari ngayon kasama Ricky, hindi na tayo lalayo sa Pasig City, sa Yes, po. ibang barangay, sa ibang munisipyo. Yung sa Social Amelioration Fund, dahil lang doon sa walang konkretong listahan ng mga PWDs, yun ang papel ng PIDAW, di ba? Yes po. So, yan ang maganda niyan kasama Ricky. Siguraduhin natin na maging ehemplo ang siyudad ng Pasig, ang organisasyon ng Persons with Disability sa Pasig at yung Persons with Disability Affairs Office nyo maging tunay na PIDAW, Persons with Disability Affairs Office na pangsyonal. Tumutugon doon sa sinasabi ng RA 10070 at doon sa implementing rules and regulation na dapat nagkaroon ng assemblea ang lahat ng may kapansanan sa siyudad. Tama ba ako kasama Ricky? Yes. Tama po kayo, Caramel. Caramel, pwede rin po bang may share konti doon sa nangyari doon sa ating DSWD sa aming lugar? Okay, para kasi malaman din baka hindi alam ni Mayor Vico yan, baka pinamahala doon sa mga walang malay. Siyempre, pagtututuro niya, ililista niya, puro kamag-anak, mga kaalyado, yung esensya ng batas, yung bayanihan, hindi natugunan dahil ganun nga na ganun kaya kailangan talaga malakas ang PWD Affairs Office natin, kasama dito. So, actually, Caramel, hindi naman negative yung nangyari po rito sa amin sa Pasig kasi bilang nung nagkaroon po kasi ng umupo na nga ang aming Mayor Vico, ito rin po kasi na magkaroon ng implementasyon ng mga batas, lalo na nga po nung nakita ng aming Mayor yung ibinigay sa senior citizen ng 3,000 per year. So nakita rin to ng aming Mayor, naglagay sila ng ordinansa na ang Persons with Disability Affairs, Persons with Disability Pasig magkaroon din. So naglaan po sila ng yan sinasabi ko sa Ricky, may malay. Hindi na kailangan isubo pa sa kanya yung mga dapat hindi. Ay siya na nauuna. Yeah? Yes po. Maituloy ko lang po. Sama Ricky? Nung nakita nga na nakita nga doon sa batas ng ating sanggunian na ang senior citizen ay mayroong 3,000 per year. So, ganun din ang ibinigay po sa aming mga persons with disability of members na lagyan ng 1,500 nitong 2019. So, mapalad po kami dito na ang aming miyembro ay nagkaroon ng almost 7,000 members, mabigyan ng 1,500. Pero hindi pa rin po ito natapos, Caramel, dahil dun sa nilaan, sa estimated, bakit 6,000 lang ang nandiyan? Ang daming persons with disability sa Pasig. So naglaan pa sila ng kaunting panahon para hanapin ng mga persons with disability sa Pasig.
So from 6,000, nagkaroon po kami ng almost 13,000 ngayon. Ngayon, yung almost 12,000 na Wow, yan, oh, yan. nag-1,500 pesos noong 2019. Yan ang tunay na bilang. Kasi hindi naman tayo nababawasan eh. Nadadagdagan pa. Di ba? Kaya Correct nga, po. yung trabaho ng PIDAW, yung Persons with Disability Affairs Office, siguraduhin na yung mga may kapansanan natin, pagkuha ng ID, yung PWD ID, ay nakarehistro siya. Para kung in case ng ganito nga may pandemya, hindi na yung ipapasa kay ganon, papasa kay barangay, ipapasa kay DSWD. Papilya ng PIDAW eh. Ang PIDAW kasi, kung titingnan natin, ang function niyan, parang ka-level niyan yung City Welfare Officer, di ba? Yes po, isang departamento Caromel. So, tsaka hindi tayo ilalim ng City Social Welfare Officer. Di ba? Ang PIDAW Ricky. naman po dito sa amin, gamat katulong naman namin na nabuo yung PIDAW office sa tulong ng aming PSWD, mapala din po na nagkaroon kami ng magandang koordinasyon doon sa DSWD. At nung naupo nga po ang aming mayor, from DSWD, nailagay na po ang may sarili ng opisina mismong PIDAW, under nga lang din sa ngayon ng ng Gender and Development, dahilan nga sa ongoing po yung aming gagawing assembleya. Sa dangan nga lang, nagkaroon po nga tayo ng COVID. Kaya medyo nabitin po. Pero ito po isang share ko rin, Caromel, na yung organisasyon ng PIDAW at ng federations, under the city mayors, under the DSWD, or under din naman kung Gender and Development yan, kung may magandang ugnayan yung Disability Affairs Office at ang federations at ang lahat ng mga persons with disability sa buong nasasakupan, may magandang mangyayari anumang departamento humawak. Kasi ganito yan, Ricky. Wala tayong masamang tinapay sa City Social Welfare Office no, sa Gender and Office. But ang sinasabi kasi ng batas, ang Persons with Disability Affairs Office dapat nasa Office of the Mayor. Yan yung Yes, ano niya. Kaya wala tayong pasamang tinapay na sa simula siyempre tutulungan tayo ng DSW, ng Social Welfare Officer ng city para yung mga kliyente nila noon na kasama yung PWD ay ipasa na sa atin. Ibigay na yung listahan na kumpleto para kumbaga sa plans and program natin sa taon ay magawan. Yan naman ang sinasaad ng batas. Hindi ibig sabihin independent tayo. Hindi ganun. Lahat naman basta opisina ng under the Office of the Mayor, may koordinasyon niyang bawat isa. Pero sinasabi natin para magkaroon lang ng yung autonomiya na isa ay under ng Office of the Mayor na kumbaga hindi na kakailanganin kung may budget, dadaan pa sa budget ng City Social Welfare Office. Yun ang sinasabi na. May sariling budget yan coming from the Office of the Mayor. Yes. Yun yung esensya kasama Ricky nung PIDAW na tunay, yung functional. Yes po, tama ka. Kung may dadagdag ka pa, go ahead. Yun. Simula po kasi nung nakita na namin, Caromel, yung bilang nung persons with disability sa Pasig, nagkataon na nagkaroon tayo ng pandemic at nagkaroon ng DSWD SAP. Hindi nahirapan yung aming city, yung aming sector mismo ng persons with disability na ipunin kasi meron kaming bagong data noong 2019. Yeah. So ang distributions nung SAP dito sa Pasig ay naging maganda sa coordination state ng kada barangay kasi ang kagandahan po ng ating organisasyon sa Pasig, Caromel, ay barangay based. Mayroon po kaming 30 barangay. Mayroon kaming 30 PWD associations. Karamihan na po dyan, may mga opisina na, may mga hiwalay na ng opisina. Yeah, yun ang nakaganda kasi yung pag-distribute ng DSWD SAP, idinaan sa barangay at ako mismo sa barangay Sumilang, nabigyan na may hawak-hawak po akong pinasa sa Disability Affairs Office. So ang aking listahan po ay 137 members. So na-monitor ko po agad, majority ng 137 na to
nagkaroon ng priority na bigyan agad kasi may data. Doon po Yun namin naman ang natin dapat eh. nakikita na maraming mga organisasyon, pag wala ang data, nahihirapan ng LGUs i-connect o ibigay kung ano man suportang gagawin. So napaka-importante Yun ang- Caromel dyan, sa lahat ng kada Yes. barangay, magkaroon ng data profile. Yun ang dapat. Dapat nga, bago natin i-create yung municipal, lalabas city, Persons with Disability Affairs Office. Katulad ng ginawa mo yan, kung baga, galing ka sa barangay, iniangat mo, nagkaroon ng federasyon, tapos ito ang nagsulong para sa bidaw. At the same time, kahit man lamang sana, sa barangay level, magkaroon ng yung tinatawag na Persons with Disability Affairs Committee, which is hahawakan na isang kagawad bilang siyang committee chairman. Iyon yung makakatulong natin sa barangay para hindi ang kilos natin, kumbaga, coordinated at pwedeng may kaakibat ng mga barangay ordinance at city barangay resolution. Di ba? Yes po, tama po kayo Caromel. Nandun na kami, napapunta na kami dyan Caromel, na actually yung i-connect ko nga sana po kanina doon sa topic natin kanina sa Local Development Council, na pag-usapan na rin po dito magkaroon po ng BDC doon sa Barangay Development Council na naman. Naalala mo Caromel, isa rin po ako sa nangulit sa iyo, kung maalala mo, nangungulit ako sa iyo, ano ba yung sistema ng BDC? So nakita ko rin po sa batas, ayon local government code sa ating Republic Act 7160, yung ating code sa barangay o sa LGU code, na mayroon nakalagay dapat na Barangay Development Council sa kada barangay. Sa barangay naman, dito ngayon mag-iipon din ang lahat ng mga organisasyon like the Persons with Disability Associations, at magkakaroon din ng ginawa nung sa city or municipal na magkaroon ng mga yung mag-i-elect din sila, at yung maupo dun sa BDC, ito po yung magiging arm para ipaabot dun sa lahat ng organizations, likewise dun sa barangay staff o barangay kapitan, ang magaganap para magkaroon kasi ito ng check and balance. So yan nakakalungkot nga lang Caromel to dahil iilan lang ang mga leaders na nakakaalam yung ganitong sistema. Diba, nabanggit mo nga po kanina. Alam ng mga mayor yan, alam ng mga kapitan. Oo. Pero ang tanong, kung dapat, alam din dapat ng mga leader. Kasi kung si kapitan lang ang may alam at hindi alam nung leader, hindi nga ibinababa ng kapitan. Pupulahin lang sa kapitan. Pero kung yung leader ay marunong doon sa sistema ng BDC, after 100 days, before 100 days din na bago umupo ang kapitan, mag-convene din ang lahat ng mga barangay associations, mag-elect din sila ayon doon sa batas, ayon sa guidelines. Ito yung tatlong maupong NGOs, ito yung magiging kaakibat ng barangay sa paggawa ng mga programa at mga polisiya. Member ng council yan, ng Barangay Development Council. Tatlong NGO-PO. Yes po, dapat yun din dapat ang matutunan po natin. Yes po. Yan din po dapat Caromel ang isi-shares natin doon sa kada leaders, na hindi lang doon sa city level mag-focus. Maganda pag mayroong organisasyon sa city, pero saan ba tayo dapat magmula? Ang organisasyon natin sa barangay. So maliit man ang barangay, bottoms up. I-consume. Yes po. I-consume muna kung ano mang hira ng barangay na mayroon ng asosasyon. Bottoms up approach dapat. Magsimula tayo doon sa maliit. Maliit. Yan, di ba? Kaya bilang ikaw sinusunod naman na leader ng may kapansanan sa Pasig, i-train mo yung lahat ng mga gustong maging leader, lalo sa barangay, na dapat may malay. Hindi yung leader lang dahil kakilala yung lamang doon sa assembly. Alam ba, sa barangay, 100 yung pinaatin. Lamang yung kanya ng 10 na tao. Siya na yung presidente. Wala namang alam. Nakakalungkot yon. Ang suffer nun, yung buong PWD sector sa barangay. Di ba? Hindi na rin po siguro mangyayari yan, Caromel, kasi nung naupo din po kasi ako ng federation leader o executive officers ng isang federations, nag-create agad po kami ng isang regulations
na mula sa barangay, ang lahat ng mga officers ng barangay ay marurunong gumawa ng plans and programs at pag naupo doon sa city level, Oo. mas lalong matuto o marunong gumawa ng plans and programs para kung ano yung ginawa doon sa barangay, bibit-bitin ng Yes. federations, dagdag na lang si federations kung kulang. At para mailahad doon sa pangangailangan ng ating LGUs. Kasi sabi nga ng kung iilang barangay lang ang maisusumite diyan sa ating LGUs, baka yun lang ang pondohan. Pero kung aming barangay is 30 totoo. barangay, pinagsama-sama Dapat, namin ang sige. mga plans and program, yun ang ilalahad namin sa Yan ang gusto namin sanang mangyari din, Carmel, sa iba-ibang cities and municipalities, yung kaalaman ng mga leader. Wag lang focus doon sa Yes. PDAW. Yan ang magiging, Pag yung PDAW, yan kasama Ricky, yan ang isa sa advocates natin, no? Na sa pamagitan ng ating programang Kasama Ka Kaibigan, every Tuesday magkakaroon tayo ng sharing sa bawat leaders nationwide. Isa, dalawang leader kakausapin natin para ma-share yung kanilang mga practices dun sa kanilang local area, di ba? tama po yan, Caramel. Tama po yan. Para magkaroon po ng mga shares of Napakahalaga practices po kasi dun yan. sa kada. Kasi Ricky, napakahalaga niyan kasi ito hindi pag-aangat o kaya akin binubuhat ng bangko mo, hindi. Ito ay inspirasyon na gawa ng Pasig. Bakit hindi ng Manila? Bakit hindi ng Quezon City? Di ba? Dami ng matagal na leader sa Quezon City. Hindi natin alam kung bakit Caloocan, ganun din. Napo-focus kasi doon sa gusto lahat sumali sa region-wide organization, region-wide federation. Unahin natin yung locality mo. Palakasin mo muna para pagpunta mo sa municipal organization, mayroon kang best practice na ipapakita, papaalam sa kanila, hindi para ipagyabang, kundi i-share yung kaalaman mo at yung practice mo doon. Di ba? Ano po, Caramel? Okay. So siguro, ang ating bigyan ng importansya pa kasama Ricky, meron na kayong sasabing yung PDO nyo, malapit na ito ay pagtalima doon sa tunay na RA 10070 sa IRR nito at ito ay magiging functional persons with disability affairs office in the near future. Tungkol naman sa accessibility law, yung implementation dyan sa Pasig, siyempre with your organization, maganda na yung accessibility law implementation sa syudad mo. Yes po, Caramel. Sige po. Sa accessibility naman, kung magkakaroon nga po tayo ng pagkakataon na maikot po natin ang aming syudad, makikita po natin na marami na ring bagay na nabago mula dun sa nung lumabas ang aming grupo na magkaroon ng federations at na magkaroon ng asosasyon sa kada barangay. Malaki na po ang pinagbago regarding sa accessibility. Isa rin po kasi ako sa naging kasama doon sa accessibility committee na kinreate ng aming grupo. So natutukan ko rin po na yung committee ng accessibility. Regarding po doon sa ang mga rampa namin, lalo't yung rampa sa City Hall at iba-ibang establishment, mayroon na po yan, Carmel. Kung mapapansin nga, yung aming mga strategic area sa Pasig, mayroon na po siyang embossed na mga pedestrians para sa ating mga kapatid na visually impaired. Yes, so, very good. Din kaming napansin dati nung hindi pa kami active sa pag-organisa ng persons with disability, nauna ring nalagyan ang Pasig ng talking street traffic lights. So nagkaroon nga lang ng street lights, yung talking signs. Halimbawa, may tunog siya. Pag-stop, tapos pag maglalakad, tunog siya ng ilang minutes. Pag sunod-sunod na tumigil yon, ang ating mga visual impaired na kapatid, titigil siya kasi stop yon.
Kasama na rin doon sa Yes, oh. ibigay yung imbos na mga pedestrians. Dahil nga lang nagkaroon po ng pagbabago ngayon Ayun. kasi nasira po yon. Pero yun ang gusto po naming maibalik doon sa Pasig kasi kung yung panahon na nalagyan, ba't nawala lang? Pero hayaan nyo po, Carmel, isa rin po ako kasama doon sa Accessibility Committee. Nagkataon nga lang po talaga ito, laki ng epekto ng ating pandemic ngayon. Mapalad po na nakapagsumiti kami ng 2019 planning for 2020 sana yung implementations nito, Carmel. Na-budgetan nga po ito ng aming Gender and Development Funds nung pagpapalakas lalo ng grupo ng accessibility at mayroon na sana kaming series ng mga meetings at access audit dun sa aming mga city, mga establishment ng city para sana ma-audit ano-ano pa ba ang mga kulang. Actually, Carmel, ang aming barangay mismo ay in-audit ng aming grupo. Yes. Bakit? Ang daming mga hindi sumunod doon sa accessibility law. Dapat yan. Yes po. Pero kasama Ricky, in the near future, yan ang isang i-request natin sa Metro Manila Development Authority Accessibility Task Force na i-audit natin. Alam ko napuntahan na rin yan eh. At hindi ba diyan yung ground floor, naka-wheelchair ka, paglipat mo ng isang building, hindi ka nabababa. Diyan yun, ano? Yes po, dito sa Pasig yan. Kaya nga po, ang daming pagbabago, Carmel. Like, pag nakarating ka na nga po ng second floor through elevator sa ating mga kapatid na wheelchair user, kung nasa 4th floor ka, through elevator, baba ka sa second floor, kung lilipat ka dun sa Justice Hall, nandun na mismo, dun di ka nabababa sa ground, dun na mismo sa second floor, pwede yung lumipat ng other buildings. At in-enhance pa yun, Carmel. Wow. Mayroong bridgeway, may bridgeway na pwede kang makarating sa ano-ano mang building para hindi ka nabababa sa ground floor. Yes, ayan. Alam mo kasama Ricky, yan yung magandang nagiging katuparan ng ating mga implementasyon ng RA 10070, yung ating BP 344, yung accessibility law. Na dapat niya-highlights natin yan sa programa para hindi masama pong gumaya. Di ba kasama Ricky? Yes po. Kaya nga po, nung nagkataon nga lang din po itong nung nag-2020, ito sanang March or April, continuing na sana kami doon, Carmel, ng pag-aaral para doon sa pag-aaral at pag-audit. At ang kagandahan nito, tuloy-tuloy na sana yung aming pagko-coordinates doon kasi kasama namin dito yung ating PDAO office, DSWD, engineering, yung aming PESO, yung aming DPWH NCR kasi dito nasa Pasig yan, yung may district engineering po dito. Kasama namin doon sa ginawa naming task force upang pag-aralan at kung third or fourth quarter na sana nitong 2020, nandun kami sa auditing. May pondo na yan, Carmel. Bagamat siyempre nagkaroon tayo ng pandemic ngayon, kaya hindi namin nailabas yung pondo at natigil yung aming pag-aaral sa accessibility committee, sa accessibility dito sa Pasig. Ang kagandahan dito, Carmel, yung ginawa kasi naming accessibility committee, guided to ng sanggunian. Yung humanap din kami ng champion counselor regarding those infrastructure para nakakasunod din at hindi rin mismo mahirapan pag ipapatupad to ng aming federations o ilalahad sa sanggunian, hindi mahirapan yung federations magpaliwanag kasi naghanap kami ng isang champion counselor na masuportahan yung aming adikain doon sa Accessibility Task Force Pasig. Doon sa yung binuo namin pong committee. With that, kasama Ricky. Yes. With that, kasama Ricky, siguro hinga na kita at hindi lang ito ang una't huli natin na pag-uugnayan sa ating himpilang EFI Jeepney Station sa programa Kasama Kaibigan sa mga pagsulong ng panahon. Ang programa natin tuwing araw ng Martes ay Kaibigan Kung May Kay, update
mula sa sektor natin. So with that, batiin mo kung sino gusto mong batiin at pansamantalang magpaalam ka. Yes po, Caramel, maraming salamat. So siyempre po, hindi naman magkakaroon ng ganitong katuparan ang mga planos ng leader o mga leader kung hindi sa pagtutulungan ng PIDAW Office, ng federations, ng sanggunian at siyempre ng ating mayor. Kasi sino nga ba ang kahit naman magpatupad kung maganda ang ating mga programa, kung wala yung sanggunian at ang mayor, hindi po ito magiging maganda ang mga plano. So syempre nagpapasalamat ako doon sa sanggunian, sa bubuo ng sanggunian, si Vice Mayor Iyo Caroncho, ang aming mayor na very supportive doon sa people's participation. Kung ba mas inuuna kasi niya na alamin ano yung problema nyo. Hindi muna niya sinusolusyonan kung hindi muna kinukonsulta ang grupo. So syempre sa aming grupo sa Persons with Disability Affairs na patuloy na nagko-coordinate doon sa amin, ganun din ang aming mga leaders na sana wag lang sariling kapakanan ang intindihin. Mas dapat unahin ano pa ba ang dapat nating leader na maitulong doon sa mga kasama kasi by that time sino ba ang makikinabang dito? Mawala man yung mga leader na nagsulong, uunlad at uunlad ang grupo dahil may naitakda na tayong mga pulisiya at mga gagawin kahit na sino pa man ang umupo. So maraming salamat Caramel sa inyong magandang programa sa Yes, AFI. baka meron kang gustong sa pamunuan at syempre sa lahat ng mga batiin. persons with disabilities sa klase. Sabay ko na rin Caramel batiin yung mga MMDA Task Force. Yung lahat naman nagsusulong ng accessibility. Yes po, magsama-sama tayo upang mas maranasan natin yung totoong sinasaad ng batas lalo na doon sa Batas Pambansa 344, yung Accessibility Law, Caramel. Yes, very well said. Kasamang Ricky Delgado. Okay, thank you very much. Thank you po, Caramel. Yes, yan po si kasamang Ricky Delgado, Board of Director ng Pasig Persons with Disability Federation, Pangulo po ng isang barangay organization dyan po naman sa siyudad ng Pasig. At dumating na naman po tayo doon sa pansamantalang pagpapaalam, di ba? But bago po ako magpaalam, pansamantala lang, pwedeng pansamantagal, ay meron po akong gustong ipaalala, i-share sa ating mga kababayan, yung pong maging spiritual frontliner. No? Hindi po ito sa ating himpilan, ito po ay proyekto ng simbahan katoliko, yung Radio Veritas, na kung gusto niyo pong maging spiritual frontliners, no, ay kumontak lang po sa 0917-361-4589, no? 0917-361-4589. Hanapin lang niyo po si Miss Reni Jose. Babae po siya. Siya po yung nasa Religious Department. I-share po natin yung ating biyaya galing sa ating Panginoon Diyos Amang Makapangyarihan. Ano man po yung ating pananampalataya, paniniwala, magsama-sama po tayo sa paglaban sa COVID-19, maging spiritual frontliners. With that, salamat po sa ating nakagapay sa technical side, ang ating technical director, Ed De Los Reyes, ating technical assistant, Abby Garcia San Pascual, sa ating naging panauhin sa araw na ito, Sir Ricky Delgado, at sa ating siyempreng ninong, EFI Evening Station, Chairman Elmer Francisco. Ito po ang tabay sa susunod na palatuntunan. Ito po ang inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan. You've got a friend in me.
Tandaan po ninyo, meron kayong kaibigang laging tapat sa inyo. Ang Bulagcaster ng Bayan para sa programang Kasama Ka, Kaibigan.